So, kung nanonood ka at nakikinig ka, malayo ka man, sa Davao ka man, ayan, birthday boy ni Kenji. Mukhang hapon yung pangalan, di ba? Kenji. So, ayan. Anyways, nung isang araw naman, birthday naman ng isang brother ko, si Elionay. So, it's a March. Sa lahat ng mga March babies, hello po sa inyong lahat. I hope you're all doing good. And I hope you're all happy. Happy lang tayo, no? Sana masaya ka palagi. Kasi kung hindi ka masaya, magpupurot ka niyan. No? Pasintabi sa mga kumakain. Well! Anong ganap mo ngayong araw na ito? Hello sa lahat ng mga kagaya kong may sipon pa din. Ano mga ginawa niyo ng weekend? Nung weekend, galing ako sa Lyceum of the Philippines dyan sa Cavite. Ako po ay ginawa na ng Best Female DJ. So, representing Energy FM. Andyan kami at ang buong Energy team. Hindi naman buo. Dalawa lang pala kami. Tatlo pala. Tita Cora and our SOCMED, si Choleng the Rich Kid. Diba? So, yan, tumanggap tayo ng award dyan. Maraming salamat po, Lyceum of the Philippines, sa inyong ginawad na award sa akin. Sobrang tinupad niyo yung isa sa mga dreams ko na sana ay magkaroon ako ng award sa radyo. So, thank you so much. Anyways, it's a Monday! Happy Monday! I hope you're all happy. Sana nga, sa lahat ng mga lonely, ako na bahala sa'yo ngayong araw na ito hanggang mamaya po tayo magkakasama. Birthday din daw ni Ate Jonah Batoon. Oy, hello! Oy, sa lahat naman nagtatanong din kung ano ba nangungulit na kayo, asan daw yung part 2? In-upload ko na ha, wala na akong utang sa inyo. In-upload ko na yung part 2 ng Korea vlog ng kalokohan. Ayan, hanapin nyo po yan sa aking YT channel. Ayan. Anyways, ano pa ba ngayong araw na ito? Siyempre, it's a Monday. It's 9th of March. Ito na ang ating love lines for this afternoon. Ayan. Kung saan pwede kang sumagot kung ano ang nararamdaman mo. Ang tanong nasa inyong mga screen because we're live on TikTok and live on FB. Naniniwala ka ba sa right person, wrong time? Ay, may ganon. Ako naman. Eto, sabi ni Emmanuel, for me, naniniwala ako sa right person, wrong time. Minsan kasi, tama naman yung tao, pero hindi pa tama yung panahon. Pwedeng hindi pa kayo parehong ready o may mga bagay pang kailangang unahin. Kahit gaano niya kagusto ang isa't isa, kung hindi pa aligned ang timing, mahirap talagang pilitin. Yan. Sabi naman ni Marlene, yes, naniniwala ako dyan. Nakilala ko siya, akala ko right person, pero wrong person pala siya. Siya na sana, pero mali ang pagkakataon. Sabi naman ni SK Giom, pinagtagpo pero hindi itinadhana. Minsan kasi mapaglaro ang mga langit. May makikilala ka na tao na sobra mong mamahalin pero hindi pwede kasi may kapiling ka ng iba. Kahit sobrang mahal mo siya, set her free, sobrang sakit ng katotohanan. Parang yung song na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Saklap. Sabi ni Alice, I believe more in we have the right love at the wrong time. We have the right love at the wrong time. Wow! I guess I always knew inside. Yes! Kantahan to the max. Or in short, biggest heartache of your lifetime. Biggest heartache of your lifetime. Grabe naman yung lifetime na to. Basa naman tayo ng iba pang mga comments ninyo. Ayan. Live tayo ngayon ha. Hanapin nyo po Energy FM 106.7. And of course, sa TikTok din, hanapin nyo na lang din yan. Diba? Sige, ano masasabi nyo dito? Naniniwala ka ba sa right person? Wrong time? Eto, yes, naniniwala po ako. Minsan hindi pa talaga dumarating yung tamang tao. Matagal pa bago dumating. Gaano nga ba katagal? Gaano katagal? Napapakanta ka na lang ng bakit ngayon? Ang daming kanta niyong nire-request, no? Bakit ngayon ka lang? Yes, kaya maghintay sa tamang panahon, sabi ni Angel. Sabi ni Clarissa, ang sakit kaya nung alam mong mahal yung isa't isa pero mali yung timing, nakakasakit kayo.
Alam nyo, baka mag 50-50 ang sagot dito sa naniniwala ka ba sa right person at the wrong time. Explain ko sa inyo kung bakit, ha? O, ito na. Total, nabasa ko na yung mga comments ninyo. O, para daw nakanta na ano, sad to belong. Yes, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. O, sige, last comment. Yes po, sometimes we meet a right person but in the wrong time. You meet that person just for a lesson! Aray! O, ito naman ang say ko dyan. O, diba? Naniniwala ka nga ba dun sa right person at the wrong time? Siguro dahil kaya 50-50 ang mga comments ng iba dito, or sabihin na natin isalin nyo na ako dyan. Kasi kung tamang tao siya para sa'yo at itinadhana siya talaga para sa'yo, bakit mo siya makikilala at the wrong time? Di ba may question na ganun sa utak natin eh. If this is the right person for me, bakit ko siya nakilala dun sa maling pagkakataon? So maybe not. So maybe he's not the one for me. Pwedeng ganon. Pwede ha, masakit talaga yun. Diba? Pero minsan naman, on the other hand, maiisip mo rin na sa laki kasi ng mundo. Diba? Or minsan, diba may mga bagay na sinasabi nating unexpected things to happen. Diba? Yung kung kailan taken ka na or taken na siya, dun kayo magkakatagpo. Bakit kaya? So there's always a reason bakit kaya. 'Di ba? Para lang ba may matutunan ka sa taong 'yon? Para lang ba matuto ka magtimpi? Because bawal? Or talagang sadya nga kayang totoo yung kasabihan na you came along unexpectedly. Sa kanta yan ha. You came along kung kailan hindi mo inaasahan. At posible rin naman, 'di ba? Marami kasi yan eh. Posible rin naman na 'di ba, kung kailan hindi pwede, saka mo siya makikilala. Eh paano mo nga ba masasabing right person 'yun kung hindi nga pwede? Eh baka talagang hindi pwede. So ang ending baka hindi talaga uubra. 'Di ba? Kasi kapag sinabi natin ganoon, eh di parang sasabihin na natin na may asawa ka na pero na in love ka sa iba, tama 'yun, dumating lang siya ng mali. Ang hirap din naman noon, 'di ba? Parang justify mo yung feelings ng mga na in love kahit may asawa. Paano yun? Eh, dinesisyonan mo yan eh. Kasi yung pagpapakasal, it's a decision. Nag-decide ka na magpakasal, whether mahal mo o hindi, nag-decide ka pa rin eh. So at the same time, di ba, yung decision mo, may kaakibat yan na responsibilities. Kahit sabihin mong may nakilala mo yung tamang tao para sa'yo, dahil nagmadali ka nagpakasal nung college ka o nung high school ka, still, it's a decision na ikaw ang gumawa. So, siguro, masasabi ko na lang, wag agad muna tayo magdesisyon, lalo na pag marriage na yung pinag-uusapan. Para kung dumating man, halimbawa, di ba? Kung nag-search ka pa rin lang, makikita mo talaga yung para sa'yo. Tagalan mo na maghahanap. Wag ka magmadali. Hirap niyan kasi maraming mga opinion about that eh, no? Yan kasi yung kanta kadalasan ng mga, di ba, sad to belong nga, kadalasan ng mga taken na na in love sa iba. Eh kung hindi ka na pala masaya sa partner mo, ba't ka na in love sa iba? So ibig sabihin, maling tao yung napili mo. Sayang naman, tapos yung nakilala mo, yun yung tamang tao. So mag-cheat ka ngayon. Hahaba na. So mahirap din i-justify yun. Kasi parang, it comes along with with cheating din eh. Pero it depends. Still still it depends on the situation. Kung anong klaseng sitwasyon ang meron kayo. Kasi mahirap din naman talagang mag-judge. Di ba? Mahirap mag-judge. Meron din naman kasi ng mga pinakasal na hindi naman sila may kagustuhan. Halimbawa, yung tinatawag na fixed marriage. Di ba? Halimbawa, kailangan isalba yung business or family culture na kailangan magpakasal. Tapos kung napa-oo ka na lang kasi wala kang magawa eh. Yung mga ganun, syempre ang hirap naman nun, di ba? Hindi mo ginusto. Tapos nakilala mo yung taong para sa'yo talaga. Yun yung masakit. Yung hindi mo talaga ginusto, nakilala mo yung taong mahal mo. Ang saklap nun. Di ba? Masakit yun. Kasi wala kang magawa eh, wala kang choice. Hindi din ikaw yung nag-decide sa marriage na meron ka ngayon. O paano na? Kaya hindi dapat pwedeng basta-bastahin ang salitang wedding or ang marriage. Di ba? Malalim yan eh. So,
Ay, ang hirap. Lalo ngayon, alam nyo, may mga taong hirap na magpakasal. Ayaw na nilang ikasal. Kasi sa dinami-dami na nakikita nilang pagkakamali o failure, parang wag na lang muna. Patandain ko na lang muna yung sarili ko. Para sure na talaga. Tapos wala na. Wala ka na magagawa. Yun naman din yung ano nun. Consequences. Hirap din talaga, no? Kaya siguro, ang masasabi ko na lang, ipagdasal nyo yung mga taong hinihiling nyo. Minsan yung exact prayers natutupad yan sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Yung mga taong darating sa buhay nyo, ipagdasal nyo. Para hindi din dumating yung time na pwede kayo magsisi, pwede maghanap ng iba or what, di ba? Well, yun lang naman ay aking sariling opinion, di ba? Kanya-kanya tayo niyan. Kung mali, di mali ako! This is my opinion, okay? So anyways, hinay-hinay lang, ha? Hinay-hinay ka lang din sa pag-decide mo ngayong araw na to, ano mang desisyon ang gagawin mo sa buhay mo. Pag-isipan ng mabuti kasi wala nang balikan kung minsan, ha? O mamaya tawagan mo ko kung may desisyon kang gustong idulog. 8721-2429 or 7001-7949. Diba? Hanggang mamaya po tayong alas 3 magkakasama sa Hot Stories. Abangan mo yan. Walang BBT. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Bye-bye na guys. Mamaya na ulit. I have sipon.